Alam niyo rin ba yung kwento ng isang rider na pinagbintangang hold-upper nung kanyang naging pasahero? So, siguro yung iba sa inyo, alam na yung kwentong 'to. And ako kasi, kagabi ko lang siya napanood dun sa Raffet Tulfo ah, na YouTube channel. And talagang hindi ko mapigilang umiyak. Sobrang naiyak ako. Naawa ako dun sa lalaki at dun sa kanyang asawa. And syempre dun sa anak at sa pamilya, nakakaawa rin kasi of course, naapektuhan sila dun sa nangyari. So ngayon, isa kasi sa napansin ko sa ibang Pilipino, katulad noon, nag-viral agad, 'di ba? Nag-post lang yung babae, yung naging pasahero, nag-post lang siya sa kanyang Facebook account na hinold up daw siya, ganyan-ganyan, and nag-viral agad. So, ibig sabihin, marami yung naniwala. Maraming naniwala na nakabasa doon. So, yun yung isa sa nakikita kong ugali ng ibang Pilipino. Yung ang bilis nilang maniwala sa mga nakikita lang nila sa social media, dun sa mga kung sino man ang nagsabi, na hindi naman talaga nila inaalam pa kung ano yung totoo. Yung mabilis silang mag-judge, di ba? Gina-judge agad nila yung tao kahit hindi naman nila alam yung totoong pagkatao, di ba? Hindi nila kilala personally. 'Di ba? Katulad ng eleksyon, ang dami nating mababasa na kasiraan ng iba't ibang mga tao. So, um, katulad rin ng nangyayari ngayon, mabilis na i-judge ng mga tao. So ngayon, eto, napatunayan na yung babae is gumawa lang ng kwento. So, hindi totoo yung sinabi niya na hinold up siya. So, gaano nga ba ka-powerful yung ating bibig, yung ating dila, 'di ba? So, ayon sa Biblia, ano nga ba yung kumbaga may halintulad sa ating dila? Bakit tayo kailangang mag-ingat sa kung ano yung lumalabas sa bibig natin, sa kung ano yung pinaplano natin, sa kung ano yung intention natin, 'di ba? So ano yung kailangan nating iwasan? 7 bagay na kailangan nating iwasan dahil ito ay kinamumuhian ng ating Panginoon. So, I hope makatulong sa iyo yung video ko. Bago nga po pala ako magpatuloy dito sa video to, gusto ko lang magpakilala. Ako po si Marian. And, so yun nga, dahil sa napanood ko gabi na, 'di ba, sobrang napaka-powerful ng ating isip. Kung ano yung binabalak natin, napaka-powerful nito. Dahil maaari itong mag-manifest, makita natin in reality. So katulad nung ginawa nung babae, 'di ba? Inisip niya lang na gagawa siya ng kwento, na kaya siya hinold up siya ng isang rider. So yun, nag-manifest. Talagang pinaniwalaan ng ibang tao. So, nag-viral pa, binalita pa sa telebisyon, di ba? Sa iba't ibang mga platform. And, ayun nga dito, sa babasahin ko sa inyong Bible verse na galing sa James chapter 3 verse 6. So, ang Tagalog nito is, ang dila ay tulad ng apoy. Ang dila daw natin ay tulad ng apoy. Napakaraming kasamaan ang nagmumula sa ating dila. At ito ay nagpaparumi sa buong pagkatao natin. Katulad ito ng apoy na nanggaling sa impyerno at sumisira sa buong buhay natin. So, hindi lang buhay natin yung maaaring masira ng dila, mismong dila natin, kundi yung buhay rin ng mga taong sinisiraan natin. Hindi po ba? So, may halintulad nga daw yung dila natin sa isang apoy, 'di ba, na nakakapasok. Ang bibig natin sobrang powerful, 'di ba? Ito yung ginagamit natin para kumain tayo,
para uminom tayo. 'Di ba kung wala tayong bibig, paano tayo kakain, paano tayo iinom? 'Di ba? Nandito yung dila natin. So, kung wala tayong dila, hindi tayo makakapagsalita. Sobrang powerful ng dila natin. Pero kailangan natin itong gamitin sa tama. Hindi to binigay ng Panginoon sa atin para gamitin natin sa masama. Diba? Para sirain natin yung kapwa natin. Para sirain natin yung buhay nila. Hindi po ba? So, sabi nga dito, sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat ay pinaamo at napapaamo ng tao. Datapwat ang dila ay hindi napapaamo ng sinumang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga, na puno ng lasong nakamamatay. So, ang dila natin ay puno daw ng lasong nakakamatay. Okay? So, careful kung ano man yung lumalabas sa dila natin, sa bibig natin, kailangan natin mag-ingat. 'Di ba? So, ang sabi pa dito sa verse 9, siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama, at siyang ating ipinaglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. So, sabi dito, ang dila natin, yun yung pinagpupuri natin sa Panginoon. Di ba ang dila natin, yun yung ginagamit natin para mag-pray, para magdasal. Di ba? Para purihin ang Panginoon, si God. Di ba? Pero ito pa rin, ito din ang ginagamit natin para para ipanglait sa kapwa natin. Di ba? So, anong silbi ng dilang to kung ito yung ipinangpupuri natin sa ating Panginoon, sa Diyos, pero ipinanglalait din naman natin sa kapwa natin. Diba? Ayun nga dito sa verse 10, sa bibig din lumalabas ang pagpuri at paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. So, hindi daw marapat na itong bibig na to ay ginagamit natin sa papuri at the same time ginagamit natin sa paglalait, sa panlalait, sa paninira sa kapwa natin. Hindi po ba? So, kailangan kang mamili. Kailangan mong mamili. Saan mo gagamitin yung dilang? Sa magandang bagay or sa masamang bagay? Dahil, ayon nga dito, sa 7 bagay na kinamumuhian ng Panginoon. Ayon sa Kawikaan, Proverbs chapter 6, verse 16 to 19. Ito yung 7 bagay na kinamumuhian ng ating Panginoon. Una, ang pagmamataas. Pangalawa, ang pagsisinungaling. Pangatlo, ang pagpatay ng tao. Pang-apat, ang pagpaplano ng masama. Panglima, ang pagmamadaling gumawa ng masama. Pang-anim, ang pagpapatuo sa kasinungalingan. Pang-pito, at ang pinag-aaway ang kanyang kapwa. So, ilan dito sa nabanggit na to ang gumagamit ng dila? Diba? 3, ang pagsisinungaling. So, ito ay labag, diba? Hindi lang labag sa kumbaga batas natin, diba? Kapag ikaw katulad nung kaso nung nagsinungaling dahil nag-post siya sa social media, cyber libel. So dahil kumbaga sinira niya yung pagkatao nung writer, nung isang tao. Pero ito ay labag, syempre labag sa Panginoon. And ito ang pagpapatotoo sa kasinungalingan. So, 'di ba? Wag na wag kang kukonsinte sa anumang bagay na alam mo masama or sinungaling, 'di ba? Kailangan nating iwasan yung mga bagay na to. And yung last is yung pinag-aaway ang kanyang kapwa. Ibig sabihin, pinag-aaway yung chinichismis mo, di ba? Nagchuchuchu ka sa ganito, si ganyan, sa magkumare. Then, nag-aaway na sila dahil sa mga sinabi mo. In short, pagmamarites.
'di ba? Pigilan natin yung dila natin. Okay po? So, as much as possible, pigilan natin yung dila natin na makapagsalita ng masama sa kapwa natin, makapagsalita ng hindi maganda, dahil sobrang powerful yung ating bibig. Okay po? So, ito ay ginawa ng Panginoon, binigay sa atin para ito ay maging kapaki-pakinabang. Okay? Makatulong sa atin. Kumbaga, gamitin natin sa tama. Okay po? So, yun lang. So, maraming salamat sa panonood and sana meron kayong natutunan sa video nito. And kung meron, kindly like and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat. God bless us all. Bye.